Good morning mga ka-bookkeeper. Ako nga pala si Charles Pino, Senior District Bookkeeper ng Mabini District, Department of Division of Bohol, Department of Education. Ang topic natin ngayon, magsa-sidetrack ulit tayo parehas ng mga nauna. So, simulan natin na. Ang sidetrack natin ngayon ay ang pinamagatan na Second Coming. Ito ay napaka-importante sa mga naniniwala na mayroong Second Coming. Kaya pag-aralan natin mga ka-bookkeeper. Saan ba natin makikita na mayroong second coming? Sabi nga sa Revelation 1:7, "Look, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierce him, and all peoples on earth will mourn because of him, so shall it be." Amen. Ito sabi sa Revelation 1:7. So, look, he is coming. Talagang merong second coming sa kanyang pagbabalik. Another verse sa Matthew chapter 24, verse 30. Then will appear the sign of the Son of Man in heaven, and then all of the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven, with power and great glory. So talagang meron yung second coming, no? Son of Man coming on the clouds. Nung kanina, binanggit din natin, meron din sinabi doon na coming on the clouds. So, meron talaga mga verses na nagsasabi na meron talagang second coming na inaasahan ng mga naniniwala sa second coming. Another verse ulit, no, sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of our archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So, meron tinatawag na rapture. Rapture na masasabi natin ito kasi yung mga, sabi doon, yung mga patay ay babangon at yung mga nabubuhay mananatili at sasalubong. Sabi doon, and remain shall be caught up together with the clouds in the to meet the Lord in the air. So habang bumababa si Jesus Christ o ang Son of Man coming from the clouds, sasalubong yung mga naniniwala kay Kristo. Sabi doon, and the dead in Christ will rise first. So, merong pagsalubong ni Kristo doon sa mga ulap. Kaya hindi lang sa second coming, meron din tinatawag na sinasabi nila na rapture, na kung saan, sasalubong tayo doon sa pagbabalik ni Jesus Christ. Ang tanong, kung mayroong second coming, meron din tinatawag na rapture, nasasalubong nga yung mga naniniwala kay Kristo doon sa ulap, kailan mangyayari yung yung rapture? At kailan din mangyayari yung second coming? Sabi doon sa Mark 13:24-26, but in those days after the tribulation, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will be falling from heaven, and the powers in the heavens will be shaken, and they will see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. So meaning, ang second coming at ang rapture, eh, mangyayari after ng tribulation o pagkatapos ng tribulation na sinasabi nila. Yung tribulation kasi, yun ang medyo kinakatakutan nila na mangyayari dito sa lupa, na paghihirap na hindi pa nararanasan ng sangkatauhan, medyo natatakot sila. Ang first 3 years daw, 7 years yun. Ang first 3 years daw, medyo may kapayapaan. Pero the last 3.5 years, medyo magulo na. At doon na maraming mangyayari na hindi kaganda-ganda sa mga tao dito sa lupa. So, ang mangyayari, kasi nga napag-aralan ng iba, at kahit ako natutunan ko na ang rapture daw meron tinatawag na pre-tribulation,
Merong tinatawag na mid-tribulation tsaka post-tribulation. Sa napag-aralan natin ngayon, sa nabasa natin sa Mark 13:24-26, ang linaw na ang second coming at ang tinatawag na rapture na kung saan sasalubong ang mga naniniwala kay Kristo doon sa kaulapan, sa alapaap, sa kanyang pagbabalik. Sabi doon sa Mark chapter 13 verse 24 and 20 up to 26, but in those days after that tribulation, so meaning ang rapture, ang second coming ay mangyayari lang pagkatapos ng tribulation. So ang rapture hindi siya pre-trib, tribulation o mid-tribulation, kung hindi ang pinakamalinaw na mangyayari ay ang post-tribulation. Pagkat sa Mark chapter 13 verse 24 to 26, si Kristo mismo nagsabi na na ang ang second coming at ang rapture mangyayari after pa ng mga kaguluhan, after pa ng tribulation, ang tribulation na hindi pa nararanasan ng sangkatauhan na kahirapan. Kaya ang gusto ng iba magkaroon ng pre-tribulation para nga naman hindi nila maranasan yung kahirapan. Kasi nga sabi nila, naniniwala sila with the grace of God daw, hindi ipararanas ng Diyos o ni Kristo ang kahirapan na darating sa panahon na yon. Pero si Kristo mismo nagsabi na ang second coming at ang rapture ay magkasabay na event na mangyayari after ng tribulation. But on Mark 13 verse 32, but concerning that day or that hour no one knows, not even the angels in heaven nor the Son, but only the Father. Wala daw nakakaalam ng araw at saka oras ng second coming o sa pagbabalik ng Son of Man. At wala rin nakakaalam daw ng araw at ang oras ng rapture. Ang linaw no, pagkakasabi concerning that day or that hour. So ang oras at araw lang ang hindi natin alam kung kailan darating. Pero ang taon kaya, makaka-estimate kaya tayo ng kanyang pagbabalik ng second coming? Napakagandang topic nito kung titingnan natin, no? Kung walang nakakaalam ng araw at saka oras, malamang nagbigay din ang Diyos na kung anong taon darating si ang second coming at saka yung rapture. So pag-aralan natin sa susunod na mga slides at makikita natin kung paano talaga o kailan talaga darating yung tinatawag na second coming. So concerning pa rin sa rapture, no? Sabi doon, kung wala na nakakaalam ng araw tsaka oras, sabi doon sa Mark 13:33, be on guard, keep awake, for you do not know when the time will come. So hindi alam ang oras ng pagdating, no? Oras ang sinabi dito, when the time will come. Doon sa verse 35 naman, sinabi doon, therefore stay awake, for you do not know when the master of the house will come. Sa verse 37, and what I say to you, I say to all, stay awake. Sa Revelation 16, chapter 16, verse 15, behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stays awake. So, kailangan alam natin, no? Binabanggit kasi ditong stay awake, general knowledge ng mga nakapaligid sa kanya. So, dapat alam natin kung kailan darating si Kristo. Kasi nagbigay naman siya ng mga palatandaan kung kailan siya darating at tignan natin kung itong mga palatandaan na to ay mga nangyayari na ba. At para masabi natin malapit na talaga ang kanyang pagbabalik. Kaya pag-aralan natin mga ka-bookkeeper. Pasensya na mga ka-bookkeeper, ako nang pinuputol kasi napakahaba itong topic na 'to. At least sa video nito nakita natin na meron talagang second coming at meron tinatawag na rapture. Ang rapture tsaka second coming hindi magkaiwalay na event kung hindi isang event na magkadugtong at bago dumating ang second coming sasalubong din ang rapture
ang mga taong naniniwala kay Kristo dun sa alapaap. So sinabi din ng linaw-linaw, sinabi ni Hesukristo mismo na ang second coming, ang kanyang pagbabalik, after na ng tribulation. So malinaw na ang rapture din, after na ng tribulation. Hindi siya pre-tribulation, hindi rin tinatawag na mid-tribulation, kung hindi post-tribulation. So kung post-tribulation na mangyayari, so makakaranas ang mga naiiwan dito sa lupa ng mga paghihirap na hindi parang nararanasan ng tao. Pero siguro sa grace ng Diyos, hindi gaanong apektado ang mga naniniwala kay Kristo. At ang linaw-linaw na sinabi doon na ang kanyang pagbabalik ay pagkatapos na ng tribulation. Kaya ang inaasahan natin, ang rapture tsaka second coming o kanyang pagbabalik, isang event na makikita natin at mararanasan natin kung nabubuhay tayo doon sa panahon ng kanyang pagbabalik. Kaya hanggang dito na lang mga ka-bookkeeper. Thank you.